Butan na siya, butan. Dinalo ni Bawi. Yung nag-ibawi pa. Upgrade si 27. Pagsigurado. Amen. Glory to God. At magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So, sabi nga is, gawin natin yung testing na yun sa susunod na araw. I-master natin. At ganun din yung settings ng FB. No? So, pasensya na po sa inyo. At late tayo nakapag-umpisa. Tinry natin yung magkaroon ng interaction sa mga kapatiran. So, ilan po yung naka-join. Si Sister Catherine, si Brad Ryan, si Sister Ara. Hopefully, yung mga Rivera family makapag-join sa ganun din sa industrial. Si Brad Jess, si Brad Silver. So, for the time being, hanggang hindi pa natin na-master po yun, dito muna tayo sa FB Live. So, tingnan natin, every practice tayo ng every mga ibang araw, no? Mga ibang araw, and then hanggang ma-perfect natin. Ganun din naman tayo nung nag-umpisa tayo ng Facebook Live. May mga echo, may mga hindi na-connect, hindi maintindihan, then eventually magiging perfect din po yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat at ganun din sa ating mga sumusubaybay na nasa Pilipinas. Ngayon po ay sa midweek service. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's January 19. Mabilis po. Mabilis ang araw. It's mabilis matapos ang January, then February na po yan. At ganun kabilis ang pagtanda natin at ganun din is dapat ganun din kabilis ang ating paglago. So dapat nagmamatch yan. So sabi nga nung at that time nung aking may nagkwento sa akin, so ito po ay nung tayo ay hindi mananampalataya, pag bata ka, sabi nga ito yung level mo. Kung nakikita nyo, ngayon ito yung ang bata, ang level mo, ang lakas ng pag-inom mo, nare-reach mo yan. Bata ka eh. Ngayon, tumatanda ka na. So tumatanda ka, dapat yung level ng pag-inom mo, pababa naman. Nangyayari, patanda ka, pataas pa rin. Hindi magmamatch. Hindi pwede. Ang magbibigay doon ay yung katawan. Kung halimbawa dyan po. Pero sa atin naman sa spiritual, sabi nga is, nandito tayo noon, bata, nandito tayo dahil tayo ay pinanganak. Tapos noon is, kasabay natin na lumalago. Ang nangyayari po kasi is, tumatanda ka, tapos yung spiritual mo, naiiwan. Hindi po pwede yun. So, dapat talaga sumasabay. Sumasabay din po yan. So, yun po yung haling tulad na kung tayo lalong lahat tayong tumatagal sa pananampalataya at pagiging sabi nga is anak ng Diyos, makikita nila sa atin yung ating kalaguhan. Kalaguan. Hindi kalaguhan. Kapampangan na naman eh. So, glory to God. Tawagin ko si Brother Eric sa ating pag-umpisa sa ating pag-awit at praise and worship. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yan. Tayo na ay awit para sa Panginoon. Amen. Revive us again. Amen. First one ready. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, let the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, let the glory revive us again. We praise
Amen. 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 Glory to God. Amen. So, we are washed in the blood of the Lamb. So, ngayon, istawagin ko na si Pastor para sa ating patuloy na pag-aaral sa ating letter, sa prayer pa tayo, Pastor? Letter Q. Q. Question and answer. Question and answer. Question and answer. Amen. So, natapos na po tayo sa ating topic na prayer. So, ngayon po is letter Q na. So, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Malapit na. So, by March is matatapos na ang ating pag-aaral sa ABC Christian Growth. At isa sa ating mga pinag-usapan nung nagka-meeting dito last Wednesday is yung ating ABC Christian Growth is tayo ay magbubukbayn at magpiprint po nito. Is titingnan lang natin kung magkano po yung ang bayad, and then para meron kayong materials. Mas maganda ang hard copy kaysa sa soft copy. No? At para yun ay talagang nasusulatan nyo at dala-dala nyo kahit saan kayo magpunta. Amen. Mag-Bible study kayo, mag-share kayo sa inyong family. Tulad niyan is the same thing is sabi nga is about prayer. Topic kayo, it's about prayer. Is meron kayong huhugutin dun sa ating pag-aaral. Amen. No? Lord to God, tawagin ko na si Pastor. Yes. Bago pala yun, naalala ko, nag-usap kami ni Brad Libuel. Sabi ko, nung at that time na wala ako ng trabaho, pwede kang mag-grab food, sabi ko sa kanya. No, hindi natin naisip yun, no? Kaso mahal ang gasolina ng ano, Ano? talo ka eh. Malakas ka Hindi, kukuha kita ng yung bisikleta. Bitik ba? Bitik. Hindi. So ano sa mga ginagawa ng paraan yan. Bitik So, pala yun. sabi nga is hindi natin. Pero ngayon, alam na natin. Kukuha yung grab grab food hunger station. Gamitin mo Brad yung kukunin natin. 28 kilometers per liter yun. Oh, Camry. Oh. Yeah. Pero bukas wala na yun. Ngayon sana yun. Ngayon mabilis eh. Yung masabing nga nahatirang ko. Amen. Glory to God. Pues, Amen. sayara. Amen. O siyempre, Bagong-bago, ginawa mo pang grab eh. Glory to God. Salamat Pastor. Salamat mga kapatiran dito. Salamat po sa lahat ng punta niyo dito. At sa gabing ito mga kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, tayo muna yung manalangin. Our Heavenly Father, O God, maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, O God. At kami po yung dinako sa gabing ito. We are praying through the Holy Spirit to guide us tonight and help us to understand the words. And Father, please forgive us, O Lord, from our sins that we have committed against you. And guide us always, Lord. And bless thy words today, tonight. And also who watch those brethren who watch us in our FB page. We pray thee, O God, to guide them also and bless them. In all these things we thank you, O Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Maraming salamat po kapatid. Amen. Sa gabing ito ay pag-aralan natin ang question often asked. Yung mga katanungan, no? Marami itong mga katanungan dito, and we will accommodate to Wednesdays sa ating question often asked. And hopefully we can finish so that by March we are able to start a new set of study. Hindi na ABC Christian Growth but ABC Christian Maturity. Okay? Amen. Okay, so sa gabi ito, forward Brad para okay. Okay, sa pag-aaral na to, sabi, the series of Bible studies in the ABCs of Christian Growth program is specially designed to teach you the basics of the Christian life. But as with most things, sabi, in life, we never stop learning, and you'll most certainly find yourself asking questions. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay hindi po maiwasan natin na marami po tayong mga katanungan. Okay? Even the salvation itself, in the doctrine of salvation, there are lots of questions arising in that topic, mga kapatid. Okay? So, dito natin mapag-aralan yan, ang mga katanungan. Okay? Yung mga matinding mga katanungan, okay? Brad, paki-move forward ulit.
Hindi ko makagat. Okay, yan. So, dito sa pag-aaral na to, ito po ang ating pag-aralan ngayon. The questions, open questions asked. Okay. Sabi nga, no, when we are going to study about some questions, sabi, letter A, the Bible is God's complete revelation of Himself to man. That's correct. We agree on it already. Those previous studies that we have, we studied that the Word or the Bible is God's complete revelation of Himself to man. Okay? Some says the Bible, they give a meaning of the Bible like an acronyms Bible basic instruction before leaving earth. Okay? Amen. Or basic instruction before leaving to eternity. Kumbaga, no? So, tingnan natin. Okay? Kasi alam niyo kung bakit. Kung isulat talaga, o ibigay lahat talaga ng Panginoon sa atin lahat. Sabi doon sa John chapter 21 verse 25. Sabi, and there are also many other things which Jesus did, in which if they should be written everyone, I suppose, sabi ni John the Beloved, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. No? Ibig sabihin, kung sabihin lahat ng Panginoon, yung kadakilaan niya, plano niya, ganito, ganyan, bawat detail ng lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid, ay hindi po magkasya. Okay? Hindi po kaya. No? Even the world itself or the universe, hindi po kaya eh. No? So, minabuti na lamang natin na doon sa Matthew chapter, sa Deuteronomy 29:29, secret things belongs always to the Lord. Amen. Okay? Di ba? Ganun yan. So, ang lahat ng bagay ng yan, okay? The foundation of all of those things, in order for you to believe, is that faith. Pag may pananampalataya ka, pananampalatayan mo na yun. Amen? Alright? Kahit hindi mo naintindihan, dahil sa pananampalataya mo, maunawaan mo yan. Okay? Alright? No. Now, letter B. The Bible has the answer. Always sa mga katanungan, may answer po ang Biblia dyan. No? Okay? Sometimes it requires diligent and searching study to find it, not because God wants to make things difficult, but because we are sinful, weak, finite, or perhaps just spiritually immature. So mga kapatid, ang ibig sabihin dyan, yan ang sinasabi natin. If you are a casual reader of the Bible, ay talagang limitado lang talaga ang, ibig sabihin, talagang kukunti lang malalaman mo sa Biblia. Pag casual na reader ka lang sa Biblia, imagine mga kapatid, imagine with me, if you study the Word of God deeply, then you will really, the more you learn the Bible and the more you will apply them into your lives. Yan ang ibig sabihin yan. Pagka casual ka lang talaga na mag-aaral ng salita ng Panginoon, wala eh. Pero if you are a student of the Bible, it will be fulfilling for you na maunawaan mo ang isang passage na, ibig sabihin sa isang passage, sa konteksto, marami kang matutunan dyan. Marami kang may apply dyan. 2, 3, 4, 5, 6, ganun, no? Kahit nga yung John chapter 3 verse 16. Kung basahin mo lang yan ng John chapter 3 verse 16, parang sa tingin mo, salvation lang ang makikita mo dyan eh. Okay? Pero kung aralin mo ng malaliman ng John chapter 3 verse 16, marami pong application na makukuha ka dyan. Okay? Ganon pong ibig sabihin yan. No? So, it requires diligent and searching study to find, okay? To find answers. Hindi naman ibig sabihin, ang Diyos kasi mga kapatid, hindi po yung lagi na lamang na spoon feeding ka. Yung ang Biblia ay parang binigyan ka lang na, parang pinapakain ka lang na may kutsara na gano'n. Hindi. The Bible is written by God and all clue and tips are there and you must only diligently to search and study. Okay? Ganon yon. Oh. Alright? So now, tingnan natin. Okay. Yan. So, in Hebrews chapter 5, verse 11 to 14, tingnan mo, Brad. Okay? Yan. Mga kapatid, why we are going to study the Bible?
Why we're going to study the Bible? Kasi mga kapatid, alam niyo, dyan sa Hebrews chapter 5, verse 11 to 14, of whom we have many things to say and hard to be uttered. Okay? Saying ye are dull of hearing. Mga kapatid, alam niyo, marami talaga mga bagay, pag inaral natin ang Biblia o ang salita ng Panginoon, marami mga bagay dyan na mahirap intindihin. Okay? Kaya nga, ang ibang tao, if you have dull in hearing, yung ano ba yung bingi-bingian, okay? Para bang napakarami naman katuruan sa salita ng Panginoon, pero parang hirap pumasok sa puso mo. Bakit kaya? Anong problema? Naririnig mo naman. Okay? Marang ganun eh. Marang mga tao na dinig sa salita ng Panginoon, pero hindi naman nagtatranslate doon sa buhay niya. Walang pagbabago. Ano ibig sabihin doon? Kumbaga, baka narinig tapos labas kabila. Tainga, parang ganon. O kaya narinig, or nahirapang duminig. Bakit? Daming tutuloy. Parang ganon. Yun bang ibig sabihin nun? Hindi. Dapat, maraming mga katuruan sa salita ng Panginoon na dapat pag narinig mo, papasok sa puso mo yan eh. Okay? At doon sa puso mo, magkukonvict yan. Iko-convince ka niyan. Uy, mali nga talaga pala itong bagay na itong ginawa mo. Hindi siya kalooban ng Panginoon. And so therefore, pag lumabas yan, ang salita ng Panginoon sa magitan ng action mo. Ibig sabihin, dapat may pagbabago. Okay? In verse 12, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you. Ibig na sa paglago mo, ikaw na ngayon ang magtuturo sa iba, dahil ikaw tumagal na sa gawain, ay kailangan pa tagapagturo sa iyo. Di ba? To teach you again, which be the first principle of the oracles of God. Oracles of God, yung salita ng Panginoon. Oracles, salita ng Panginoon yan eh. Okay? Ang prinsipyo sa salita ng Panginoon, ay yan po ang magbabago sa atin. Remember that. You cannot be able to change yourselves unless you are saved and you hear the Word of God, and the Word of God convicted you through the Holy Spirit, and then there is a Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Spirit, di ba? Ganun yan eh. At ang mga fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, di ba? Oh, and so on. Ganun yun. Kayo or tayo, tapos na dapat tayo sa ating pagiging bata. Dapat lumalago tayo. Lumago tayo. Yun ang sinabi ng pastor kanina eh. Kaya nga sabi siya, no? And are become such as have need of milk and not of strong meat. Ang laki-laki mo ng damulag sa pagiging mananampalataya, tapos ang nangyayari sa'yo, kailangan pa milk pa rin. Nako po. Dapat ang kailangan sa'yo, karne na. O, diba? Amen. Hindi po natin pwede ituro yung ABC Christian growth again and again. Okay? Doon yun sa mga bago, ituro natin. Sunod dito, ituturo natin Christian maturity. Amen. Di ba? Pambihira naman pag hindi tayo lumago, anong klaseng mga mananampalataya tayo? Okay? Di ba? Yan. So, in verse 13, for everyone that useth milk is unskillful. Unskillful. Alam ang bata, pag ang bata susupsop pa sa didi yan o kaya sa gatas, alam mo naman yan eh, pag bata eh. Unskillful, ibig sabihin, walang, para bang, walang ano ba, para bang way buot, kung sa Bisaya, ano bang way buot, Tagalog, parang walang kamuang-muang. Oh. Dapat, ang pagiging walang kamuang-muang, tapos na sa buhay natin yan. Hinihalin tulad yan sa pagiging, sa ating bilang mga mananampalataya. Alright? Unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age. Tayo, mga matatanda, tumagal na sa Biblia, tumagal na sa iglesia, dapat marunong tayong magturo ng doctrine of salvation eh. Marunong na tayo mag-witness, marunong na tayo magturo ng kahit man lang John Road of Salvation, kahit man lang Roman Road of Salvation, kahit man lang three kinds of death road of salvation, kahit man yung
tinatawag dito na the bridge illustration of salvation. Di ba? Ganun yan. Basic yun. Yung apat na yun eh. Okay? So ngayon, tingnan natin. Sa mga atin mga kapatid, dapat mga strong mate na tayo. Tama ho ba? Oh. Alam naman na milk pa rin tayo ng milk. Ay, naku po. Oh. Basic study pa rin tayo hanggang ngayon. Umabot ng 2 taon, 3 taon sa pagiging manampalataya. Ano kaya yan? Okay, letter C. There are some things we may never really understand. That's correct in the Bible. Especially when it comes to His workings in our life and those around us. Most believers have a list of things they want to ask when they get to heaven. But they know God already has the answer and it's the right one. No. Mga kapatid, pwedeng marami tayong mga katanungan sa ngayon. Pag marami tayong mga katanungan sa ngayon, tanong nyo na. Dapat maglista kayo eh. Alam nyo, one way of learning, one method of learning fastly or immediately is to ask question. Okay? Kasi mabilis yun pumasok sa isipan natin eh. Okay? To ask question. Para pag nasagot kayo, hindi niyo makalimutan. Okay? Ganun yun. Magtanong kayo na magtanong. Alright? Now, in letter D, sabi dyan, we are to avoid. No. Bilang mananampalataya, actually, mayroon din kasing mananampalataya na nagtatanong lang ng tatanong na wala namang purpose. Na nagtatanong ng tatanong para lang mambuisit o kay mayroon ganun eh. Susubukan lang yung Mayroong mananampalataya na parang susubukan ka kung magaling ka lang ba talaga or marunong ka ba or ganito ganyan. Para bang sumikat siya. Parang ganun. Mayroon ganun eh. Okay? Oh. Iba yung nagtatanong na gusto matuto. Mayroon ganun mga kapatid. Kaya nga, biblically, ano sabi dyan sa 1 Timothy chapter 4 verse 7? Okay? And sa 2 Timothy chapter 2 verse 23, we are to avoid what? Ano pong iwasan natin? May mga question na iwasan natin dapat. Hindi yung question na yung nanunobok. Parang ganon. Meron ganon eh. Yan ang tinatawag na, mayroong binanggit ka ba? Anong sabi ng amo mo? Avoid but do not ask me. Ano sabi? Do not ask me stupid question. You can ask me a question but do not ask me a stupid question. Magkalakan ka na. Magugulat ka ganyan stupid question. Kasi meron ganon eh. Okay? Marami akong kapatiran na ganyan, na nakasalubong na ganyan. Na para bang susubukin ka lang kung marunong ka ba talaga o hindi. Eh siyempre, ang Biblia, hindi mo naman memorize lahat yan. Amen. Okay? Meron talagang sasablay ka. Nabasa niya lang kanina, tatanong niya sa'yo. Oo, yun ang mahirap eh. Meron ganun eh. Ano ang iwasan natin? In 2 Timothy 2:23, but foolish and unlearned questions. Iwasan mo yan. Avoid. Knowing that they gender stripes. Ibig sabihin, mag-multiply ng kaguluhan yan eh. Maging ang produkto niyan, kaguluhan eh. Kaya, iwasan natin yon. Ang gusto nating, kung magtanong tayo, dapat siguraduhin natin na may matutunan tayo. Bakit tinanong mo yan? Kasi gusto mong matuto. Ganun yun. Amen. But refuse profane and old wives' fables. Ano yung old wives' fables? Ang old wives' fables po sa Greek text, yan po ay sa Greek text Meteos. Meteos means myth. Okay? Or biblios. Okay? Biblios or silly questions. Kaya, sabi dyan, wives. Sa mga asawa. Ganun yan. Bakit kaya, bakit yung sinabi ni Timothy, ni Apostle Paul kay Timothy, yung mga old wives questions, fables. Kasi yung mga wife noong unang panahon, okay, mahirap, ang babae naman talaga, alam naman natin yan eh. In this study, pag ang babae kumpara sa lalaki, iba talaga. Ang babae maingay yan. Ganun talaga yan. Mabubunganga yan eh. Ganun yan. Alright? Pagka ang lalaki nga, pagka maingay, mabunganga, di ba? Minsan sabihin mo, parang babae ito. Di ba? Ganun, no? Alright? So, ganun kasi sila. Ganun yan. Ganun ang trait nila, no? So, sabi ni Apostle Paul, doon kay Timothy, avoid foolish questions, mga unlearned questions, yung parang hindi natututo kayo. Okay? Yung walang purpose ba?
Avoid profane. Profane, yung walang kwenta. Okay? Na mga katanungan. Alright? Go forward, Brad. Letter E. But be very careful. Sabi niyan, you do not major on minors and minor on the majors. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, there are some passages in the Bible na ikaw, you cannot make the major become minor and minor become major. Ang major doctrine or major teachings, pwede mong baliktarin na magiging minor. Mali po yun. May mga minor preference, minor doctrines in the Bible na hindi mo pwedeng gawing major. Okay? Halimbawa, doctrine of salvation, major doctrine kaya yan. Tapos gawin mong minor. Bakit? Kasi sabihin mo, hindi lang naman kasi Jesus Christ ang makapagligtas, kundi good works din. Ganon ba ibig mo sabihin? Hindi po ganon. Alright? O kaya doctrine of tithings. I-impose mo kasi major nga yan doctrine. Tapos yung nasa New Testament naman tayo. Okay? Pero huwag natin pabayaan ang ating giving. Yan naman ibig sabihin nun eh. Alright? So, be very careful. Mag-ingat po tayo sa Biblia. Kasi mayroong mga major doctrine dyan na hindi mo po pwedeng gawing minor doctrine. Okay? Yan ay tinatawag na Satan's trap. Trap ni Satan yan eh. Pagka kumagat ka dyan, patay ka na, yari ka na. Halimbawa, doctrine of election, sabihin mo, minor ba doctrine man yan, doctrine of election? Hindi po eh. Kasi alam niyo kung bakit, sa barko nga, yan. Okay, yan ang hidon na ruta mo. Kunting liwi lang, katagalan yan, ang laki na yan eh. Ang laking angle na yan pagdating sa dulo. Ang layo. Imbes patungo ka sa Amerika, napunta ka ng Japan eh. Ganun yun eh. Konti lang sa umpisa. Small doctrine lang yan, Brad, minor doctrine lang yan, doctrine of election lang naman yan eh. Hindi nyo ba alam mga kapatid, if you are talking about doctrine in the Bible, it's just like a puzzle, a jigsaw puzzle. Doctrine of prayer, doctrine of God, doctrine of salvation, ganito, ganyan. Kuhain mo yung isa dyan, kahit sabihin mo mali, kunti lang naman. Pag kinuha mo dyan, hindi na kompleto eh. Ang puzzle eh, tama? You understand that? Hindi na maging kompleto yung jigsaw puzzle. Hindi mo pwede ang doctrine dito eh, ilagay mo doon, ilapat mo doon, banda ron, ilapat mo dito, hindi po magtama yan eh. Tama? Ganun yun. In the Bible school, you will be taught about doctrines. And doctrines is like a jigsaw puzzle. Hindi mo pwedeng tanggalin ng isa, lagyan mo ng iba. Hindi po eh. Hindi magtama eh. Okay? Tama ba? Amen. Okay? Now, ano sabi dyan? 1 Timothy 6:3, if any man teach otherwise, like us, like you, okay? To teach, mga teachers, and consent not to wholesome words, even the words of the Lord Jesus Christ, unto the doctrine which is according to the godliness. Pag tayo mga teacher daw, okay, at hindi natin kinokonsente, yung mga wholesome ba, yung mga mapuputing mga salita ba, okay? Even the words of the Lord, according to godliness, anong mangyayari? Okay, ibig sabihin, sa pagtuturo mga kapatid, napakahalaga po talaga, no? Na, di ba may binanggit ang Panginoon na let be yea, yea, nay, nay. Kung i-apply natin sa salita ng Panginoon, kung tama ang salita ng Panginoon tuturuan, tama. Huwag mo sagulang mali. Huwag mo nang haluan ng mali pa. Pag mali, mali. No, hindi mo pwedeng, yan ang tinatawag na hindi mo pwedeng i-compromise. Diba? Hindi mo pwedeng i-compromise sa yung salita ng Panginoon. Kasi pag i-compromise mo ang salita ng Panginoon, abay, naku po, ano kayong mangyayari dyan? Diba? Ganun yan. So, letter F. When you discover a Bible answer, put it into practice. O, kita mo, pagka mayroon kang mga katanungan at nalaman mo ang sagot dyan, put it into practice. Okay? Some answers your own nature will not like, nevertheless, but put into practice. Okay? In James chapter 1 verse 22, ito po ang sinasabi, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Kasi, pagka hearers ka lang at hindi mo ginawa, no? Ay katulad ka ng
Ang sunod nga dyan eh, anong sunod dyan? Tingnan nga natin kung anong sunod. Mayroong sunod yan eh. Yung 23. O, wala. Wala hindi nilagay. Katulad ka sa ng isang tao beholding his face in the water and then or in the glass, and then pag umalis siya, he forget what kind of manner, what manner of man he is. Parang ganon. No? So, ibig sabihin, buksan mo mga brad doon sa James chapter 1 verse 23. Ituloy lang natin yan. Okay, Hebrews James chapter But be it sa 22 and 23 na, tingnan mo. For if any be hearer of the words of the word and not but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a in a mirror. Bababran. Tama? In a glass. Sabi. Okay? And then, in a glass. For he beholdeth himself, nakita niya ang sarili niya, and goeth his way, and straightway, forgetteth what manner of man he is. Di ba? Di mo kalimutan mo? Nanalamin ako kanina. Okay? Tapos, pagka alis mo, nakalimutan mo ngayon, teka, parang may muta yata ako, parang gano'n, may dumi. Wala diba? Wala yata akong kilay, hindi ko. Di ba? So, babalik ka ngayon. Kilay is life. Yan ang sinasabi na, if ye hear the word of God, be ye doers of it. I-translate mo into action, yung sinabi sa Biblia. Mahirap po yung salita natin na salita, dinig ka ng dinig, ganito, ganyan. Wala naman lang pagbabago sa sarili mo, abay, anong klaseng tao ka? Nakalimutan mo kung anong klaseng tao ka, na ikaw ay makasalanan, a sinner saved by grace. Amen? Amen. Diba? Ganun yun eh. Tama? Okay, balik sa ating pag-aral, Brad. Now, okay. Yan. So, sa mga katanungan mga kapatid, umpisahan natin. Ito po, so ano ibig sabihin kanina? So may mga katanungan sa Biblia or may mga sinasabi sa Biblia na dapat nating aralin. Now, this is the first question that we have to tackle. Una, what happens to infants and little children if they die? Ano daw ang mangyari sa mga bata or mga baby pa? Okay? Yung mga sanggol. Sanggol ay talagang hindi pa marunong lumakad yan. Ang mga bata, marunong lumakad, marunong kumain. Okay? Pagkadamulag na, bata pa bang tawag mo dyan? Hindi na. Yung mga damulag na edad, mga anong edad yun? Sa ating batas, di ba yung tinatawag na juvenile, sabi, 15 anyos. Anong 15 anyos? 15 anyos nakasawa niyan eh. Dapat itinatawag mong bata, yung mga, sabi nga na, dapat babaan natin yung batas sa atin sa Pilipinas eh, pagdating sa yung age of accountability, sabi, 12 anyos pababa. Okay? Tawagin niyang mga bata. Okay? Kasi hindi pa nila alam mag-discern kung ano ang tama sa mali. Yung mga walang pa yung mga hindi wala pang kamungmong yung mga yan eh. Okay? Pero yung mga damulag na, 12 pataas or 13 pataas. Pwede niyon. Pagdating ng adult niyan eh. Okay, so now, ano daw ang mangyayari sa isang bata pagka namatay? Siya ba'y may punta sa impyerno? Yun pong ibig sabihin dyan. Lagi nating sinasagot yan. Okay? Ang mga bersikulo na nagsasabi na ang bata ay safety, ang term. Hindi save, kundi safe. Iba ang safe, iba ang save. Ang save, dumaan po sa proseso yon na ang isang tao kailangang maligtas. Pero yung safe, applicable lamang sa mga bata yon. Bakit? Safe in a sense that when the accountability about sin, these children are accountable? Hindi. Bakit? Hindi naman alam kung anong mangyayari yung pagtanggap sa... Bakit nga ba tanggapin si Jesucristo? Ganon. Okay?
Pag tinanggap na si Jesus Christ, magkasala na magkasala at walang conviction ng mga yan eh. Kasi nga malit pa, yung 6 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 10 years old, ganon. Pero alam nyo, pag ang mga bata lumaki sa church, kahit from the age 7, 8, and 9, and 10, they understand already. Pag lumaki sa church ha, pero pag ang bata lumaki dyan sa labas, sa kanto, naku po, oh, lalo-lalo na pagka, nakapalibot sa mga gadget, naku, minsan, nako, iba ang matutunan yan. Okay? Oh, ML, di ba, ML, violente, ang laro na yan. Call of Duty, violente din. PUBG, ano ba, di ba? Oh, ganun yun. So, ano nangyari? In Acts chapter 13 verse 22, ang mga bata, pag namatay po yan, hindi po niyo sabihin na mapunta sa impyerno kasi biblical yan eh. Ano sabi dyan? And when he had removed him, oh, si King David din ha, ang sabi ng Panginoon mismo, ang Diyos, and when he had removed him, he removed King Saul, o being king, ang Diyos, he raised up unto them, sino? David. God raised him another king in the name of David for Israelites to be their kings. Yan ang ibig sabihin. To whom also he gave testimony. Kita mo, may testimony ang Diyos about King David and said, sabi niya, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill my will. Bakit ang sabi ng Diyos na si David after mine own heart? Because after mine own heart, which shall fulfill all my will. Because what's the will of the Lord Jesus Christ? The will of the Lord Jesus Christ is the will of the Father na binigay sa Kanya. Ano po yun? Doon sa John chapter 6 verse 40, that when any would see Jesus Christ and believe, shall have everlasting life. Okay? Yun po ang will, yun po ang kalooban ng Panginoon sa tao. Na sino man ang makakita kay Kristo at manampalataya, siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buksan mo, Brad, para maliwanag. Okay, John chapter 6 verse 40. Oh. Ito po kalooban ng Diyos ha. Kaya therefore, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay humayo at magkaroon ng kaligtasan ng ibang tao, mga kapatid. Alright. Oh. Dito sa mundo, sabi nga ni Pastor Gisalva, ano daw yan eh? There are two wills in this world. God's will and self-will. Tama nga naman. Praise God. Amen. Bakit? May kalooban ng Diyos at may kalooban ka rin, mo. Yung iyong kalooban. Ngayon, sino ang masusunod ngayon? Kalooban ng Diyos o kalooban mo? Ganun lang yun. Okay. John chapter 6 verse 40. Ano sabi dyan? Andiyan na ba, Brad? And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son, everyone that seeth this is Jesus Christ. Tayo, hindi natin nakita Jesus Christ. Ano? Si Jesus Christ nandito sa Biblia, tinuturo sa atin. At anong mangyari? And believe it on Him, may have everlasting life. O, di ba? Yun po kalooban ng Diyos. Oh, yun po kautusan ng Diyos. Di ba? Okay, balik tayo sa pag-aaral, Brad. Now, talking about the infant and the children, when they die, okay, ano mangyari sa kanila? Forward, Brad. Okay, so now, ito ang Bible verse na magsasabi. Okay. Si King David, ang sabi ng Diyos, I raised King David to be their king, in which God had given his testimony, that, si David daw, after mine own way, after mine own heart, and who shall fulfill my will. Ibig sabihin, si King David, dahil may testimony ang Diyos sa kanya, alam mo talaga kung pag namatay si King David, saan siya papunta? Sa langit o impyerno? Langit. Very sure. Okay? Di ba? Sa langit siya patungo. Mamaya, may versikulo yan eh. Kaya ang bata, sa tagpong ito, anak to ni King David. Itong anak ni King David, out of his sin.
niya kay Bathsheba. Yan yung question ng kapatid ko rin. Di ba? So mga kapatid, pag ang bata namatay, walang kamuwang-muwang yan. Okay? Walang kamuwang-muwang yan. The same po yan sa mga Mongoloid. Okay? Na pagka mag-preaching ka sa kanya about salvation, nga lang yan. Ang inisip niyan, gatas eh. Ang inisip niyan, iba eh. Kahit ano sabi mo dyan about salvation, tanggapin mo si Jesus Christ. Ha? Gaganon lang yan. Yung mga Mongoloid, tanggapin mo si Jesus Christ. White Mongoloid. Gaganon lang yan eh. Ano gagawin mo dyan? They are safe. Hindi mo pwede isungal-ngal sa kanilang salvation na hindi nila alam. Tayo, pagka sinabing salvation sa atin at magpamungguloid-mungguloid tayo, yun, delikado. Okay? Okay, pamambabata-bata ang isip natin. Yun, ang delikado. Ikaw mautak ka, maro-maro ka, pagsabihan ka ng salvation, para kang pabaliw-baliw dyan, hindi ka makalusot. Yun ang tinatawag na accountability. Sabi dyan, now, this be the last words of David. David, the son of Jesse, said, and the man who would raise up on high, the anointed of God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel said, sabi niya, the Spirit of the Lord spake by me, and His words was in my tongue. And then, move forward, Brad. Okay? And then, yon. And 1 King chapter 2 verse 10 and Psalm 23:6, where did David go when he died? Kanina may testimony ang Diyos sa kanya. At ang pangalawa, he is an anointed king of Israel. Pag anointed ka of God, hindi po pwedeng sabihin mo hindi ka ligtas. Okay, now, pag namatay si King David, saan siya pupunta nung namatay siya? In 1 King chapter 2 verse 10, si David, nung namatay siya, so David slept with his fathers and was buried in the city of David. Then, in Psalm chapter 23 verse 6, surely goodness, ito po ang destination ni King David. Kasi siya mismo nagsabi dyan, sabi niya, surely goodness, ano yan eh? Assurance of salvation yan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dito sa mundo, walang forever. Ang forever po, nasa langit yan. Okay? Nasa langit yan. Brad, mahirap no kung forever sa impyerno. Ay, di yan na delikado. Di ba? Yan ang problema. So, alam natin kung saan si King David papunta pag namatay. Now. Okay. Move forward, Brad. Okay. Sige, Brad. Now, in 2 Samuel 12:23, ito naman ang bata. Kanina, saan si David mapunta pag namatay siya? O saan si David napunta nung namatay siya? Sa langit. Bakit? May testimony ang Diyos sa kanya. Pangalawa, he is the anointed king of Israel. And then, in book of Psalm chapter 23 verse 6, he will dwell, or titira siya, in the house of the Lord forever. Ang house of the Lord is in heaven. Okay. Now, talking about his son. Ano nangyari? When the child of David and Bathsheba died at just 1 week old, kita mo yun, 1 week lang yun, David said, kasi nga, yun, parusa kasi ng Diyos yun sa kanya. Nung nagkasala siya kay Uriah. Kasi kinuha na niya si Bathsheba, tapos pinapapatay pa niya si Uriah. In 2 Samuel 12:23, sabi ni King David, but now he is dead. Wherefore should I fast? Bakit ako mag-fasting? Bakit ako mag-ayuno? Nag-ayuno ako nung buhay pa siya. Kasi sino bang magsabi na gracious at merciful ang Diyos na hindi siya mamamatay? Pag nakipag-negotiate ka sa Lord, huwag mo patayin ang aking anak, paano mo? Pero hindi, parusa kasi yun eh. So, bakit ako mag-fasting? Doon ako mag-fasting dapat. Pero nung namatay na siya, ano pa bang saysay ng fasting ko? Kaya sabi niya dyan, can I bring him back again? Yes or no? No. Hindi. So dahil hindi pwede, na siya ay pwede na ibalik, kundi, I shall go to him. Bakit? Saan ba ang bata pala napunta pag namatay?
Ang ibig sabihin niyan, bakit saan ba si David pag namatay? Saan siya punta? Sa langit. Ibig sabihin, doon napunta ang bata. I shall go to him, but he shall not return to me. Yun. So therefore, ang katanungan na pag ang bata mamatay, nang hindi pa siya dumating sa age of accountability, shall we say 12 years old maybe? Okay? Na age of accountability, ay pag namatay yan, safety po yan, langit po patungo yan. Amen. Kahit sinong bata yan. Oh. Kahit bata pa ng kapitbahay mo yan. Bata ng kumpare mo, kumare mo, kung sino man, kahit pa bata ni Banlahi yan, pag namatay yan, langit po patungo yan. Remember, sabi ng Panginoon, oops, huwag mong pigilan ng mga bata. Sabi ng Diyos, di ba? Noong ang mga apostol, Lord, may mga bata, dami, paalisin yan. Hindi, dito yan. Bakit? For such is the kingdom of God. Oh. Di ba? Di ba? Oh, tama? So alam na natin. Amen. Saan ang bata patungo pag namatay? Langit po yan. Okay. This is the Bible proof that little ones, mga bata, are safe. Yan ang term. Safe, hindi save. Pag save kasi, dadaan siya sa proseso. O dumaan siya sa proseso. Anong proseso? Tanggapin mo si Hesus Kristo. Nung nag-preach ka ng salvation, tanggapin mo si Jesus Christ. Sa mga bata, mag-preach ka ng salvation, wala yan eh. Okay? Safe in Jesus and will go into the presence of the Lord should they die. How sad that so many people have their babies sprinkled shortly after birth because they have been taught to fear dying and baptized. Yun ang katuruan ng mga Catholic. Okay? Na we cannot be able to deny. Nasabi, bautismohan mo yung bata. Bakit? Maging sakitin yan. At baka pag namatayan, hindi mapunta ng langit yan. That is a traditional thinking. Traditional teaching, traditional doctrine. Remember, there are traditional kind of faith. There are three kind of faith. Natural, traditional, and saving faith. Sa tatlong yan, saan po ang, ano po ang tama doon? Pangatlo, saving faith, nakapagligtas ng pananampalataya. Ang natural faith, hindi makaligtas sa'yo yan. Natural, meaning, because of your environment. Oy, ganda, may tagapaglikha nito, may Diyos. Katulad ng mga taong bundok, oh, ganda nito, may Diyos. Hanapin niya ngayon ng Diyos. Pag hanap niya, ang tingin niya, ito ang Diyos, bato. Tapos ka na. Oh, di ba? Ngayon, may traditional, yung tinuro sa atin, ng mga ninuno natin. Oh. Traditional, how many times traditional word, the word traditional mentioned in the Bible? Many times. Okay? Because why? If the teaching against the doctrine of God about salvation, that becomes a traditional teaching. And the third one is that saving faith. Saan po mabasa yun mga ganong mga kan? Doon sa book of James chapter 2. Alright. Move ahead, Brad. Now, what happens the age of accountability? Or what is the age of accountability? What is the age of accountability? Pag pinag-usapan natin, yun yung binanggit din kanina. Okay? Tingnan natin. In Deuteronomy, okay. Tingnan natin, Brad. Move forward, Brad. Oh. Sabi dyan, while there is no set age of this age of accountability, the Bible indicates there is such an age for its child. Okay? May mga clue sa Biblia or may mga pasahe sa Biblia na kung saan sinasabi about age of accountability. What does age of accountability meaning? Yun ang tinatawag na doon ka sa isang edad na kung saan alam mo na kung ano ang tama sa mali. Doon ka sa edad na alam mo na kung ano ang pangangailangan mo kay Hesukristo. Na kung saan, pag tinanggap mo si Hesukristo, ikaw ay mapunta ng langit. Na kung saan, kung hindi mo tanggapin si Jesus Christ, ikaw ay mapunta ng impyerno. Na kung saan, ituturo sa iyo kung anong klaseng kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno.
na ituturo sa iyo kung ano ang remedyo sa kasalanang iyon para ikaw ay hindi mapunta sa impyerno. At yung set of doctrine na yan ay tinatawag na the doctrine of salvation. Amen? Amen. Pag itinuro mo sa bata yan at naunawaan niya sa mga edad na sabihin natin 12 and above or 13 years old and above, yun ang tinatawag na age of accountability. Accountable ka sa isang kasalanan na namana kay Adam. Na pagka hindi nagkaroon ng remedyo yan sa buhay mo, yari ka. Doon sa 8 anyos, pababa, lalo naman sa sanggol, applicable ba yon ang salvation i-preach mo sa kanya? Hindi, tama, di ba? Okay, anong mga sample? In Deuteronomy 1:39, small children are what? Innocent. When they have no knowledge between good and evil. Yan ang ibig sabihin yan. Okay. Tingnan mo, Brad. Oh, move forward. Ano sabi? In Deuteronomy 1:39, sabi, moreover, your little ones, mga bata. Okay. Hindi damulag. Mga bata yan. Okay. Child or baby, children, baby, children, and adult. Yan, di ba? And old ones. Dito little ones binanggay. Which he said should be a prey. Kasi inaano nila yung mga bata, mga prey lang ito, mga nako sisibain lang ito, para bang binubuli nila. Para bang dinidespise. And your children, which in that day had no knowledge between good and evil. Doon to sa wilderness, ha? Di ba? Minsan nasabi ni Pastor, ibang generation na nakarating doon sa ano eh. Sa Promised Land eh. Di ba? Ibang generation na yun. Kasi lahat ng mga generation na pag alis na mula sa Egypt, patungo sa kining wilderness, it took for them 40 years. Oh. And then, ang umalis doon, ay kung mga tag 20, 30 years old yon, o matanda na. 20 abad, patay na. Oh, doon sa wilderness, tigok na, kitigi na. 20 abad. So, naka-survive, patungo na, 19 pa ba? Oh, yan, ibang ano na. At ang sabi dyan, ang mga little ones daw, at saka yung mga children, what? They had no knowledge between good and evil. They shall go and thither, sabi ng Diyos. Sila ang makarating doon. And unto them will I give it, and they shall possess it. What? The promised land. Di ba? Oh, tama. So, ang little ones and children, wala pong knowledge of good and evil yan. Ibig sabihin, wala pong knowledge of good and evil. The evil or the sin that they inherited from their father. Hindi nila alam yun eh. Bata nga lang yan, naglalaro nga lang yan dyan eh. O, di ba? O, next, Brad. In Ezekiel 12:2, people are accountable for their what? Actions. When they have blank what? When they have eyes to see and see not. They have ears to hear and hear not. For they are a rebellious house. Kapatid, sino po yung pwedeng tawagin na may mata nga na nakakita pero nagbulag-bulagan? Sino yon? Mga bata o matanda? Matanda. Oh. May mga tainga naman nakakarinig pero nagbingi-bingian. Sino po yon? Mga bata o mga matanda? Ay, matanda po yan. Hindi po yan mga bata. So nakikita, you see, nakikita niyo ang age of accountability? Yung mga edad na may accountable ka na ba? Sa harapan ng Diyos. Di ba? Oh. Yan. And sa Nehemiah chapter 8 verse 2. Okay. Move forward, Brad. And Ezra the priest brought the law before the congregation. Ito po yung captive sila from, at pinabalik na sila ni King Cyrus. At nung bumalik na sila sa Jerusalem, they built the temple, and then kinuha ni Ezra, the priest, hindi po yan siya prophet, the priest, okay, and read the law, rehearse the law unto them again, and then, ano sabi dyan? Binasa niya to men and women, and all that could hear with understanding. Sino po yung tinatawag na all that could hear with understanding? Mga bata, matatanda. O, iba'y matatanda po yan.
Hindi po pwedeng sabihin, all that could hear with understanding. Yung bata, hindi naman makaunawa yan eh. Oh. Di ba? So, nakita niyo ang age of accountability. This is the period or this is the age of a person in which he is accountable before the Lord. He has knowledge already what is good and evil. He has knowledge and can understand that he needs salvation before the Lord. That he inherited a sin from his from Adam and Eve in Romans chapter 5 verse 12, di ba? Na nakaunawa na ako talaga may kasalanan ko. Anong kasalanan yun? Kasalanan na mana ko po kay Adam. At yung kasalanan yun ay magbuka sa akin ng kamatayan. May penalty po yan. Kamatayan sa impyerno. So ngayon, ang gagawin ko ano? Ano ang provision doon? Ano ang remedyo doon? Ang remedyo doon, Jesus Christ died in the cross and you must accept Him as your Lord and personal Savior. O, di ba? O, so naintindihan mo na. So ngayon, tatanggapin mo ngayon si Jesu Kristo. Bakit? May pangailangan ka eh. Ang mahirap niyan, alam na alam mo, pero ayaw mong tumanggap. Yun ang tinatawag na, you have eyes to see, you have ears to hear, but cannot understand. Why? Because on the first place, you decided not to understand. Yan ang ibig sabihin dyan. And therefore, you are held accountable. When judgment comes, doon mo mapagtanto ngayon at ma-realize. Baka sabihin mo, katulad ka ni Kiko na sana all, sana all. Oh, di ba? Ganun ka. Kaya sabi ni Marcolita, tagal mo na dyan. Ngayon ka pa sana all dyan. Di ba? Parang ganun din, ha? Oh, di ba? Parang katulad nung the rich man and Lazarus. Ang rich man dito sa lupa, ang galing-galing. Oh, okay lang, walang relasyon sa Panginoon. Hala, nung namatay na, doon na siya naging concern, Lord. Father Abraham, pwede mo bang i-ano si Lazarus? Tapos para kasi nahirapan ako dito eh. Oh, hindi naman pwede. Kaya mayroon mang goldfish dyan. May nakaawang dyan. Sige na lang, pwede ba? Ipadala mo si Lazarus doon sa aking patahanan. Mayroon ko 5 kapatid ng mga siraulo eh. Kailangan maligtas yun eh. O, di ba? Doon ka na magiging doon ka na magiging concern sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Yan ang mahirap dyan. O, di ba? You see the age of accountability now. O, di ba? Tama? Okay. Move forward, Brad. So, okay, give me 5 minutes. In Genesis chapter 8, verse 21, okay? What is the age of accountability? The imagination of man's heart is evil from his, what? Youth. Youth. Yung youth, alam mo talaga kung anong tama at mali. Grabe. Youth ka na nga eh. Hindi ka naman child eh. O, hindi ka naman baby. And the Lord smelled the sweet savour, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. Bakit? Kasi nga, nilipol ng Diyos ang mundo eh. Sa magitan ng tubig eh. Okay? At alam niyo yung dahilan kung bakit nilipol ng Diyos yon? Bakit inano ng Diyos sinira ng Panginoon? Bakit? Sabi niya, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Yung panahon na yan ha, wala na siya nakitang mabuti. Ang nakita niya, si Noah lang at saka yung asawa at saka yung 3 niyang anak at saka 3 asawa ng kanyang mga anak. Kita mo yan? Samantalang yung mga tao sa labas, wala talaga. May mga mata na makakita. May mga tainga na nakakarinig. Pero hindi naman umunawa. Di ba? Kita mo yan? So, what is the age of accountability dito sa Genesis 8:21? Youth. Youth. Ano bang youth sa Tagalog? Kabataan. Tama? Oh. Hindi po, iba ang kabataan, iba po yung mga bata talaga. Oh, di ba? Kabataan, marang namumurakot eh. Oo, kita mo yan? Kabataang barangay. Oh, marunong namurakot, totoo. Lalo na pag na yan ang maging kapitan. Sangguni ang kabataan. Okay? Sangguni ang kabataan.
Borot, Brad. Ay, nako, mga kabataan. In 2 Chronicles 36:9, the 8-year-old King Jehoiakim did that which was evil in the sight of the Lord. Ito si King Jehoiakim, 8 years old ito, nung pinaupo eh. Bata pa. Bakit? Kasi, kampante kasi ang nakapaligid sa kanya, mga priest, mga ganito, ganyan, mga advisor. Pero wala eh. Anong ginawa niya? He did evil in the sight of the Lord. Bakit? Kaya nga ito yung pinakalas na the reigning line of King David in the throne at nagkasala sa harapan ng Panginoon at ang sumunod na hari dyan si Sidikaya na uncle lang naman niya yun, and then na-captive na sila, nadala na sila nabihag na sila ni King Nebuchadnezzar. So ano nangyari? 8 years old oh. Is there an age of accountability there? Wala. Bakit? Ano ba magagawa sa bata? Di ba? Oh, siguro kung naunawaan niyo na, oops, mali ito sa harapan ng Panginoon. Oh. Ganon. Kasi nga ang bata, mga kapatid, ano bang ma-expect mo sa bata talaga? Siguro kung mayroon kang latigo lagi dyan, kahit siguro may latigo ka lagi dyan sa harapan niya eh. Ano pa rin yan, diba? Bata nga eh. Oh. Ang ako nga, naalala ko sa aking buhay, yung mga nasa na ko eh. Parang nasa grade 4, grade 5, o grade 6. Yung mga bandang mga ano mangyari sa grade 1 pa ako, alam mo kung naalala. Okay, hindi ko na maalala sino ba yung teacher ko sa grade 1. Grade 2, sino ba yun? Grade 3, hindi ko na maalala. Di ba? Siguro kung may magpaalala sa akin, maalala ko siguro. Di ba? Hindi mo nalala yung nahi kasi. Hindi mo nga na maalala, ka na pinalo. Okay? Ganun talaga, mabata pa. Okay? Now, in Matthew 19:16 to 20, o ito, yung young man. Itong young man, nung maliit pa siya, sabi dito, the rich young man was able to understand and keep the 10 commandments from his youth hanggang sa lumaki siya. Kasi nga, tinanong siya, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Sabi naman ni Hesus Kristo, okay, ganito gawin mo. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Di ba yan sinabi niya? Sabi niya, ginawa ko na po yan nung bata pa ako, hanggang sa lumaki na ako. Oh, thou shalt commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, and then, honor thy father. Sabi niya, the young man said, in verse 20, unto him, all these things have I kept from my youth, sa aking kabataan pa. Sa panahon na may age of accountability siya ba? Ano bang kulang sa akin? Siguro pag dito, siguro mga ang edad dito, young man, 17, 18, 19. Oh, anong kulang? Sinabihan na siya ngayon, Panginoon, okay, umuwi ka, ibinta mo yung mga ari-arian mo, pamigay mo sa mahirap, at sumunod, mayroon kang treasure sa langit, at sumunod ka sa akin. Hindi na nagawa, di ba? It talks about faith. Hindi na nagawa. And follow me. Oh, bakit? Kasi po ang kaligtasan, pag pinaliwanag mo sa mga bata, hindi mo unawaan, pero pag ipaliwanag mo sa mga matatanda na, or mga youth, ganito, mo unawaan niya. Siya, naunawaan niya, ano ka, hello? Ba't ko ibinta lahat ng mga ari-arian ko, pamigay ko? Oh, di ba? Magutom ako eh. Oh, di ba yun ang problema? Ay, hindi na ginawa. So, the age of accountability in this passage, or in this Bible, in this verse, is what? Katulad ng young man na yun. Alam niya na ibenta yung mga bagay niya, mayroon siya pero hindi niya ginawa. Di ba? Oh. In 2 Timothy 3:15, sabi, young children can learn the scripture. Kita mo yan? Young children can learn the scripture, which will one day lead them to salvation. Yung mga bata na lumaki sa church, mga 6, 7, 8, and 9, and 10, lumaki sa church, na may tamang katuruan, nataniman yan. Pero it will lead them to salvation. Pag dumating sa punto na maunawaan na talaga niya, natanggapin si Hesus Kristo, maliligtas siya. Yun ang nangyari kay Timothy. Tingnan mo. Brad, move forward. Dito tayo magtapos. Okay. Ano sabi siya? And that from a child, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Bakit? Sino po yung nanay niya? Si Louis and thy grandmother, Eunice.
Or Eunice Lewis. Parang gano'n lang yan. Sabi, from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Kita mo yan? And that from a child thou hast known. Kasi po, pag lumaki ka talaga sa iglesia, o yung batang yung lumaki sa church, matuturuan ng salita ng Panginoon yan. Mga kwentong Biblia, mga karakter sa Biblia. Pag tinuruan yan, mga yan, maaalala nyo lang yan eh. Hanggang sa dumating ang punto, marunong silang tumanggap kay Kristo na kailang Panginoon paligtas. Amen? Amen. Okay. Last. In 1 Samuel 3, 1-7. Okay, move forward, Brad. Anong kwento dyan? Young children can even see, can even serve the Lord and be faithful. Or great training for when they are saved. Okay? Mga kapatid, yan ang sinasabi natin. Pag bata pa talaga at ang mga bata lumaki sa church yan. Kaya maganda talaga, encourage sa mga bata talaga lumaki sa church. Okay? Lumaki sa church. Yan ang pinakamaganda talaga. Okay? In Mark 10, move forward, Brad. Mark 10 chapter, Mark 10, 13-14, ito po yung mga, ito po yung, move forward, Brad. Ito po yung, move forward pa. Wala na? Move forward. Yan, Mark chapter 10, verse 13-14. And they brought young children. Ito po yung panahon na si Jesucristo na nagturo. At ang sabi ng mga disipulo, the disciples rebuked those that brought them. Huwag mo palapitin yung mga bata dyan kay Jesucristo kasi si Jesucristo nagtuturo at nagpapagaling. Ang mga bata siguro makulit. Ganito ganyan. Pero ano sabi ni Jesucristo? Ginamit ni Jesus Christ yung illustration yun. Okay? Move forward, Brad. In verse 14, but when Jesus saw it, He was displeased and said unto them, suffer the little children, hayaan mo ang mga bata, ang mga maliit na mga bata, to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Kasi ang kaharian ng Diyos nandyan, makikita mo sa kanila eh. Ang kaharian kasi ng Diyos, Brad, peace. Peace yun, peace. Walang kaguluhan. Ano di ba mga bata? And then, sabi niya, sinunod niya, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Bakit? Ang bata, ang makikita mo, low in spirit, humility, humble yung mga yan. Pagdating kasi sa kaligtasan, kailangan mong maging humble ka. Magiging may humility ka para tanggapin mo si Jesus Christ. And if you don't have it, like the little child, like those children, hindi ka makapasok sa kaligtasan. Totoo po yun, kaya ginamit niya ang ilustrasyon na yun. You see, you understand now the age of accountability. Amen? Amen. So next week, ang pag-aralan naman natin is what? Anong sunod dyan ang pag-aralan natin next week, Brad? Ang title? Unang katanungan, mga bata, pag namatay, saan mo punta? Ano ang age of accountability? Ngayon naman, is abortion right or wrong? Abortion ba? Yung, ano ba yung abortion sa Tagalog? Pagpalaglag ng bata. Tama o ba? O mali. Yan ang topic. Tapos sunod, is homosexuality a trait of birth or sinful perversion? Sunod, does God predestinate people to salvation? Tapos ito pa, is hell a real place? What did Jesus looks like? Should Christian observe Christmas? Ito yung paborito nyo. Should Christians observe Easter? Marapit ng Easter, kapatid. How can I know God's particular will of my life? Is it possible for me to reach a stage of sinless perfection? Walang kasalanan. Kaya ba natin? What should I do about my worries? Why do I sometimes go to trial? Yun yung mga katanungan na mga sasagutin natin. Okay. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat o God sa iyong salita. Father, help us, Lord, to live in according to Thy will. And forgive us, O Lord, from all our sins. And help us, O God, to reach also other souls to be saved. And we continue to pray, O God,
to protect this place, protect us, bless our families. And all these things we thank you and I pray. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Ben, diretso na po tayo sa ating mga nakakasubaybay pa sa ating FB kahit gabi na is kung meron po kayong prayer request na gustong isali is kindly message nyo lang po kayo dito sa ating FB live. At sabi nga is dun sa pag-aaral natin kanina is kung natatandaan nyo yung mga hindi nakapunta ng promised land, may ganito yung ibang may mga pag-aaral na sinasabi ngayon when is also one of the signs when the Lord Jesus Christ will come. So they said, kung natatandaan nyo is when is the time when the Israel is being established, no? 1947, hindi ako nagkakamali. So they said, so ito yung is their theory. It's not in the Bible. Their theory is they use the theory at the time in the when those people went in the promised land. So sabi nila lahat ng at the time at 1947 na nakapasok uli sa Israel, when mga taong yon is lahat ay namatay na at wala nang natira, that is the time is the return of our Lord Jesus Christ. Yun yung kanilang theory. So 1947, so sabihin mo na 1950, 2030 ngayon, so those kung meron mang buhay is 80 years old. No? Kung meron man na buhay pa, 90 is another 10 years. So kung aabot siya ng is another 20 years. So yun yung kanilang pinagbabasihan. Bakit? Kung babalik tayo doon sa Book of Numbers chapter 32. Book of Numbers chapter 32 verse 11. Dahil sobrang galit ng ating Panginoon, i-ano mo sa 9, Brad? Sa 9, ibalik mo lang sa 9. Yan. Ito yung, for when they went up into the valley of Eshcol and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the Lord had given them. And the Lord's anger was kindled same time, and he swore, saying, surely none of them that came up out of Egypt from 20 years old and upward. Kaya kanina sa pag-aaral, sinabi ko kanina is yung mga 19 and below.